Guys, imagine niyo to ha, may mga nag-predict na September 22 to 24, magra-rapture na daw. Sa totoo lang, ang daming naniwala. Meron pang nagbenta ng mga properties nila kasi iniisip nila, may iwan na rin naman dito kasi magra-rapture na hindi na nila kailangan. Ang daming nagko-compute ng days na sigurado daw sila na 22 to 24 magra-rapture na. Yung kaguluhan na yun, bakit hindi ko share sa inyo dito sa TikTok ko? Kasi nga, parang kung iisipin mo, ganun ba ka-predictable si God na mako-compute mo yung saktong araw kung kailan siya babalik para sunduin tayo? Napanood ko nga dun sa The Chosen, yung sa Netflix, yung about kay Jesus Christ. Sabi niya, hindi nga rin niya alam kung kailan ni. Kahit yung mga anghel sa langit, hindi alam kung kailan ni. Si God lang nakakaalam. So isipin niyo, kapag may isang tao, maraming tao nagsasabi, oh dito, saktong araw na to, dito, aangat na tayo at maraming naniwala, anong magiging epekto nun? Tapos yung iba sinasabi pa nila, napakita daw kasi si Jesus sa panaginip nila at yun daw yung sinabi sa kanila, kikilabutan kay. Umpisa pa lang to guys, marami pa kayong mapapanood na mga misleading informations. Pwedeng ang pakay nito yung parang paasahin kayo ng paasahin. Uy, sa Biyernes na, dadating na. Hindi dumating si Jesus ng Biyernes. Uy, sabi sa December daw, sure na to, December 12. Dadating na talaga, rapture na. Hindi na naman dumating si Jesus. Hanggang maging ano ka na lang, maging relax ka na lang, mag-chill ka na lang. Hindi ka na magsimba, hindi ka na magbasa ng Bible, hindi ka na naging mabuting tao kasi iniisip mo, di pa naman siguro eh. Listen, it is true na malapit na nakikita na natin ang mga signs na nakasulat sa Bible na saktong-saktong nangyayari sa panahon natin ngayon. Malapit na. Pero kapag may nagsabi sa inyo kung kailan, huwag kayong basta-bastang naniniwala. Ang kailangan nyo i-focus ay ang personal relationship nyo with God. Open your Bible. Huwag kayong umasa lang sa kung anong napapanood nyo sa social media. Kasi kayang-kaya nyo intindihin ang Bible, guys. Naka-English yan. Sa Pilipinas, tinuruan tayo mula grade 1 mag-English. Kaya nyo intindihin ang Bible. Don't be scared. Wala kang kailangang abangan. As long as you know that God is your Lord and Savior at niligtas ka niya sa mga kasalanan mo at namatay siya para sa iyo. He died on the cross for your sins to save you. You're good. If buong puso mo talaga binukas mo para kay God, napasok ang Holy Spirit sa'yo. Hindi mo kailangang matakot. Kasama kaya ako? Nagbabalik sa heaven? Baka maiwan ako dito nung... You don't have to be scared. Again guys, number 1, open your Bible. Pray ka lagi para magkaroon kayo ng relationship na maganda ni God. Number 2, asahan mo na marami pang tuloy-tuloy na mga panlilinlang na mangyayari. May mga makikita ka sa ulap na akala mo totoo pero Project Bluebeam lang pala. Diba? Merong mga gustong panlilinlang na gawin sa atin. Pero kapag ka ang faith mo ay matibay, hindi mo kailangang matakot. Before I end this video, may sasabihin ako sa inyo. Alam niyo ba na kapag lagi kayo nagpe-pray pag nagpapasalamat sa blessings, nagpe-pray for guidance kapag may mangyayaring hindi maganda. Alam niyo ba na unti-unti